So, magandang umaga po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Maaga kong napanood yung part 2 tungkol sa kwento ni Aiza dahil Saturday po ngayon. So, wala akong work. Relax today. And, so, alam kong lahat kayo napapanood nyo to. So, malaking bagay. It is really... nakahinga ako ng maluwag nung pumayag ang chieftain ng village na payagan si Aiza na sumama kina Sir Paul. Now, from what I see sa video is, again, like I said, may clinical depression si Aiza. So ngayon, dito ako magko-comment or dito ako magre-reaction sa part na to. Panoorin natin Dito ako magre-reaction. Sa atin ni Aiza nung una natin siyang makilala na mayroon siyang maayos na pamumuhay. Mula nang ampunin siya ng kanyang lola na nagpalaki sa kanya. Mayroong katulong na nagbabantay, nakapag-aral sa pribadong paaralan. At nang mawala ang mga ito, ay unti-unti nang gumuho. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang buhay, na kinalakihan, ay nawala na. Hindi niya na natapos ang kanyang pag-aaral, kaya nagtrabaho siya para mabuhay. Hanggang sa makapag-asawa siya nang di niya inaasahan at nagkaroon ng anak. Dito na unti-unting gumuho ang kanyang mundo. At hindi niya talaga matanggap na ganito na ang nangyari sa kanya. Kaya naiintindihan ko. Okay. So, may mga points ako na dahil sa kwento ni Sir Paul, again, like I said, hindi tayo clinical psychologist, hindi tayo psychiatrist, but dahil nga sa experience natin sa medical field, so, meron na tayong kahit papano konting kaalaman. At ito yung nakita ko, bakit ang isang tao is hindi naman lahat is ganon. Yung hindi lahat nade-depress, hindi lahat mahina. Meron yung mga kahit anong pagsubok sa buhay, nakakayanan, at hindi naman dumadaan sa depression. So, pwede natin sabihin, sa mga hindi naniniwala na totoo ang depression, sasabihin nila, bakit ako? Ganito naman, okay naman. O bakit si ganito, mas malala pang nangyari sa buhay niya kaysa sa kanya. Nakayanan naman niya. So, may mga iba-iba po kasing sitwasyon sa kagaya ng pangyayaring ito kay Aiza. Gusto ko lang ipaliwanag na unang-una, pinaampon siya. So, hindi siya lumaki sa parents niya. Okay. Mula sa kanyang pagkabata. Now, bata pa, no? Bata pa siya nung pinamigay. So, meron na po kasing mga nangyayari sa psychology ng isang bata. Pag mga, kumbaga yung kahit pa pinagbubuntis pa lang, is hindi na gusto ng magulang. Unwanted pregnancies na tinatawag na ganon. So, ang nangyayari, at ito ay base sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa, na in which, para sa sarili ko ring pag-aaral, napansin ko ito, na kapag ang isang bata or isang tao ay napagbuntis na hindi kagustuhan ng magulang, ayun yung tinatawag nilang unwanted pregnancies, ay nagkakaroon ng psychological effect sa kanilang paglaki. Meron yung mga nalululong sa drugs, meron yung mga naghanap lagi ng thrill, para bang wala siyang takot, tumalon sa mga like yung mga nag-skydiving, yung mga very dangerous na mga hobbies, mga ganon. Meron din yung mga nagiging alcoholic, at ang iba nga is madali ang depression sa kanila, or to the point na nagiging clinical depression. So, then, ito na, ang isa sa mga paliwanag kung bakit
nagkaroon ng matinding depression si Aiza, well, first of all, nakita natin either unwanted siya or hindi. Either kagustuhan siyang ipagbuntis o hindi, but the fact na pinaampon siya at hindi siya pinalaki ng kanyang sariling magulang, meron na po yung impact sa psychology, sa psyche, sa pag-iisip ng isang tao. Pero yun, hindi niya yun kagustuhan na, yun yung tinatawag nating subconscious. Yun yung sa likod ng mga bagay sa brain natin, nagkakaroon ng subconscious na tinatawag, at subconsciously, nandun yung feel of rejection. At ayun nga yung ang maaring dinaanan ni Aiza sa kanyang pagkabata pa, meron na yung fear of rejection dahil para sa kanyang subconscious is hindi siya gusto ng mga magulang niya, kaya siya ipinaampon. So now, inampon siya at naibigay lahat ang luho. So, alam nyo kasi kung minsan, pag yung isang bata is inaampon natin, dalawang bagay ang nangyayari dyan. Isa is, ampun ka lang. Yung ganon. Aapihin siya, aalilahin siya, and the other na nagiging extreme na nangyayari sa mga inaampon is that natatakot yung umampon na disiplinahin ang kanilang inampon, baka pagsabihan na sila ay inaapi nila ang kanilang inampon. So, nagiging extreme sometimes. Bibihira yung talagang, okay, ituring na talagang totoong anak, disiplinahin kung dapat disiplinahin, at kung may hinihingi na hindi naman mahalaga, hindi ibibigay. Kasi ganun naman ang gagawin mo sa anak mo, no? Pag alam mong hindi kailangan, wag mong basta-basta binibigay. Yun ay kung matalino ka magulang. The point here is that kagaya ng kwento ni Sir Paul. So, binabasa natin to sa sinasabi ni Sir Paul, na yun nga, yung naging maganda ang buhay niya, private school, may katulong, and then, of course, I'm pretty sure, unang-una, yung sinasabi ko sa inyo, subconsciously, meron na siya yung feel of rejection dahil ipinaambon siya ng magulang niya. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng tamang preparation in life, na ang life, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo. So, ang nangyari, binigay lahat ng gusto niya, naging may katulong, private school, I'm pretty sure binigay lahat ang kagustuhan niya at hindi lang ang kanyang pangangailangan. So, ngayon, hindi siya nakaredy sa reality ng totoong buhay. So, kaya nung nag-asawa na siya, and here comes the reality, wait, sadali, hindi ito yung kinalakihan ko na klase ng pamumuhay. So then, dahil hindi siya nakaredy, at iyon ang isa pang mga factors kung bakit nung one after the other na ang mga pangyayari sa buhay ni Aiza is hindi na niya to nakayanan at ayun nga, bumagsak siya sa depression. Now, kaya isa itong napakalaking lesson sa ating mga magulang na ihanda natin ang ating mga anak sa realidad ng buhay na hindi lahat ng pagkakataon is ang kagustuhan nila is nandun. Kinakailangan turuan natin ang ating mga anak na ito ang realidad ng buhay. Sometimes hindi mo makukuha ang gusto mo, okay lang paghirapan mo para makuha mo. Yung ganun ba? So, kaya din, sana may mga nakikinig na, o may mga nanonood na mga kabataan pa, na even sa inyong pagbubuntis, huwag kayong magbuntis kung ayaw nyo. Kasi kung yung mga tinatawag na unwanted pregnancies is malaking effect ito sa mga magiging anak nyo. At again, like I said, this has been proven, this has been studied, at ako rin mismo is nag-study ako at iniisip kung minsan may mga nakikita ko na
mga nagiging drug addicts, like, okay. So, sa mga naging trabaho ko, marami akong mga nakita na nasira ang kanilang mga buhay dahil sa droga, at pinag-aralan ko bakit. At nakita ko yung mga iba is sobrang na-spoiled sila ng kanilang mga magulang na lahat ibinibigay na makikita mo talaga kung, okay, so ganun. Kaya siya naging ganun. So, maraming mga bagay na nangyayari sa atin, kaya dapat is palakihin natin ng matino ang ating mga anak. Kung kinakailangan disiplinahin, pero wag naman to the point na magkalatay-latay na yung bata. That's not what I'm saying. What I'm saying is, kinakailangan kung dapat disiplinahin. Huwag mong ibigay lahat ng gusto. Kinakailangan tulungan mo rin yung anak mo, o hayaan mo yung anak mo na ang mga bagay na gusto niya is kinakailangan siya rin ang dapat nagkikilos. Okay, balik po tayo dito kay Aiza. So, yun ang nakikita kong background kung bakit naging ganon katindi ang depression kay Aiza. Now, itong kinuha ni Sir Paul na responsibilidad, this is very, very big deal. Unang-una, dahil galing siya sa isang tribo, at kung anong mangyari kay Aiza is pwedeng yung ginawa ni Sir Paul na kabutihan is pwedeng mag-backfire. Alam niyo yun, kung may masamang mangyari kay Aiza, ang ano nito is either maintindihan ng tribo or sisisihin nila si Sir Paul. So either ang pwedeng mangyari doon, na hopefully talaga na magamot si Aiza. At isa pa to na gusto ko ring sabihin, at sana mapanood ito ni Sir Paul, na sa kanilang pag-aalaga kay Aiza, hindi siya pwedeng mag-isa, lalong-lalo na kung siya ay nagtitake ng antidepressant medication. So, ang antidepressant medication po kasi, halos lahat ng antidepressant medication, meron siyang side effect na tinatawag na suicidal ideation. So, ulitin ko po halos lahat ng antidepressant, ang mga gamot na pang kontra sa depresyon is meron po siyang side effect na tinatawag na suicidal ideation. Kaya nagtataka ka dito sa Amerika na yung mga naka-antidepressant is meron yung mga nagpapakamatay sa kanila because of the side effect ng gamot na suicidal ideation. So, ano tong suicidal ideation na to? So, ito yung tinatawag na bigla na lang papasok sa isip ng isang tao na nagtitake ng antidepressant na magpakamatay ka na lang, wala ka ng silbi dito sa mundo. At nangyari sa akin yon. Hindi ako nagtitake ng antidepressant medication, pero yun po ang suicidal ideation na tinatawag, na kahit meron kang ginagawa, bigla na lang papasok sa isip mo, magpakamatay ka na lang, wala kang silbi. So, ayun, narabanan ko kasi, takbo ako agad sa labas. Tapos nagbunot ako ng mga damo, nagpaaraw ako. Importante ang araw din na dapat it's vitamin D and all that para sa taong dumadaan ng depression. So, yun ang isa sa mga dapat bantayan ni Sir Paul. At kung magpapatuloy na si Aiza sa kanyang gamutan na antidepressant medication is dapat meron siyang kasamang palagi. At kahit pa siya ay nasa kwarto at feeling natin ay nagpapahinga, kinakailangan i-check natin siya lagi. At make sure na wala siyang pwedeng gamitin na saktan ang kanyang sarili. Yun lang ang masamang side effect ng mga antidepressant na kinakailangan nating bantayan. Hindi naman po lahat is nangyayari yon. Ang sinasabi lang is possible side effect at may mga nangyaring ganon. So, again, napakalaking responsibilidad ito na ginawa ni Sir Paul. Okay lang yung mga scholar na patirahin mo sa bahay mo, but somebody with a clinical depression is talagang dapat niya siya talagang bantayan.
So, again, sana mapanood ito ni Sir Paul at nang sa ganun is mabantayan talaga si Aiza. Pero ang suggestion ko talaga, si Aiza really needs a whole workup. Yung check talaga ang laboratory niya, ang iron level niya, everything, para pati rin ang kanyang WBC and all that, para makita pati ang kanyang thyroid level, ano pa ba, pre-albumin, kasi she's so malnourished at isa rin yon na nakaka-affect sa movement ng kanyang circulation of the blood. So, ayun lang po. At isa na naman tong kahanga-hanga na ginawa ni Sir Paul, kasi hindi lahat ng mga charity vloggers is gagawin ito. Ito yung tinatawag nila na extra mile, no? Na ang mga ibang mga charity vloggers siguro magbigay ng pera, pambili ng gamot, and that's it. Pero kaya suporta ko kay Sir Paul is talagang 101% dahil hindi lang enough na magbigay siya, nagkakaroon siya ng follow-up and making sure na okay ang kanyang mga natutulungan. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you.